So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay sa libro muli ng Mateo, Kabanata 13, talata 54 hanggang 58. Tatapusin na po natin ang chapter 13. At nakita natin na ang Mateo 1 hanggang 12, dito po yung masasabi nating paglalathala kung sino si Jesus, kung sino nga ba yung dumating na Mesiyas, na makikita natin sa kasaysayan ng mundo kung paano dinisenyo ng Panginoon Diyos ang pagbabalik o ang pagpunta ng tagapagligtas. Ngunit pagpasok natin ng chapter 13, makikita natin na sa dami ng nakarinig ng mga katuruan ni Jesus at sa dami ng nakitang mga mirakulo na kanyang ginawa, karamihan ng nakikinig sa kanya ay naniwala o hindi? Karamihan. Hindi naniwala. At maihahambing din po natin ang mga tao noon sa mga tao ngayon. At ngayong araw na ito, makikita natin ang isa sa mga pinakaugat ang dahilan kung bakit ang mga tao noon at ngayon, pag naririnig ang katotohanan, hindi tinatanggap. Kaya ang titulo po ng ating mensahe sa hapong ito ay ang pagtanggi sa tagapagligtas, ang ugat at ang resulta. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 13, 54 hanggang 58. Umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan? At siya'y hindi nila pinaniwalaan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya roon gumawa ng maraming himala. Manalangin po muli tayo. Panginoon, nananalangin po kami na buksan niyo ang aming mga puso. Alam mo Lord, yung buhay namin punong-puno ng mga bagay na nagiging abala sa aming buhay. Pagtatrabaho, mga paglilibang, at kalimitan, hindi yung mga katuruan mo ang aming iniisip. Kaya dito sa sandaling oras na amin pong gugugulin na pag-aaralan ang mga katotohanan mula sa Biblia, sana Panginoon ibigay na namin ang aming atensyon, ang pagnanasa na makasunod upang mapaluwalhatian po namin ang aming tagapagligtas na nagmamahal sa amin. Tulungan mo kaming Panginoon ngayon na matuto at makasunod sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang chapter 13, dito po natin makikita, kumambyo ang Panginoon dahil ayaw makinig sa Kanya ng mga Hudyo na napiling mga tao upang ilaganap o ipamalita ang magandang balita. Ano nangyari? Ito yung interregnum. Inilipat ang gawain iyan pansamantala kanino? Sa mga hentil, sa atin. Sabi ng mga Hudyo, hindi kami naniniwala sa iyo. Kaya by chapter 13, sabi nila, kung ganon, papasok yung tinatawag na church age. At ang naatasan ngayon na magbalita ng patungkol sa kaharian ng Diyos, kasama na ang tagapagligtas, ay ang mga katulad natin na hindi naman mga Hudyo. Para ito yung basketball player na yung star player, si Jeremy Lin, ay ayaw maglaro, kaya ang pinalaro ay yung mga katulad nating hindi kalakihan. So isang pribilehiyo na tayo ngayon ang naaatasan. At dito sa Kabanata 13 or chapter 13, dito yung sinasabi natin na instruksyon kung papaano tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. Instruction to the church. At ito ay sa pamamagitan ng talinhaga. Bakit talinhaga? Natatandaan niyo po ba? Sapagkat ang Panginoon, ang sinabi niya sa mga tao na ayaw makinig, kung ayaw niyo nang makinig, hindi niyo na rin maiintindihan. So itong chapter 13 ay isang pagkambyo ng estratehiya ng Panginoon sa pag-abot sa mga tao at ito'y isa ring babala sa kanila at sa atin. Sapagkat pag ang dami mong narinig na katotohanan,
Tapos, hindi mo pinapakinggan, at ngayon, paulit-ulit na sasabihin kung bakit ayaw makinig ng mga tao, dahil sa pagmamahal sa kasalanan, sasabihin ni Lord, hindi mo na maiintindihan. Hindi mo na naririnig mo pero hindi maintindihan. Kaya nagsimula niyang ipaliwanag ang kanyang katotohanan sa pamamagitan ng parables. Ang mga parable, ang talinhaga, ay isang ilustrasyon upang maliwanagan ang ibig sabihin ng patungkol sa kalangitan, ngunit kailangan ng paliwanag. Pag hindi pinaliwanag sa iyo, hindi mo siya maiintindihan. Kaya si Lord, yung matitigas ang puso, hindi niya pinapaliwanagan. Yung nakikita niyang open, at nakikita niya ang puso mo. God is omniscient. Ibig sabihin, nababasa niya ang puso mo. Alam niyo yung pagka-omniscient ni Lord o yung pagka-alam niya sa lahat, yan ang isang major na pagkakaiba ni Satanas sa kanya. Kasi supernatural si Satanas, ang Panginoon ay supernatural, pero walang kapangyarihan si Satanas na makita ang kaloob-looban natin. Pero pag nakita ni Lord na matigas ang puso mo, hindi ka na niya paliliwanagan. At nakita natin na there was 8 parables. Binilang ko Sabi nung ibang, hindi ko alam ba't sinasabi ng ibang commentators, there were only 7 parables. Baka may pinagsama sila. Pero ang bilang ko, there were 8 parables in Matthew 13. At ito yung basic instruction ng mga disipulo at ito rin yung ating basic instruction para sa iyo at para sa akin. Reviewin natin, ano ba yung mga talinhaga na nagpapaliwanag ng kaharian? Unang-una yung talinhaga patungkol sa maghahasik or the parable of the sower. At matatandaan natin na may 4 na klaseng puso. Di ba? Yung matigas, yung matinik, yung mabato, at yung malambot. Tapos yung talinhaga patungkol sa mga damo at triguhan. Doon makikita natin sa verse 25 ng chapter 13 na maghahalo. So dito halo to. Halo-halo. Sat ng halo-halo ngayon. Pero during the church age, hindi mo alam kung sinong tunay na mananampalataya at sino ang anong tawag doon? Yung may damo at may trigo. So even in the church, may ganun. Parang nakikinig pero hindi pala sumusunod. Tapos ang sumunod, yung talinhaga patungkol sa buto ng mustasa. At ito'y ilustrasyon na yung ebanghelyo, itong pinipreach natin, ay parang napakaliit na bagay lamang, ngunit ang daming naaapektuhan. Naapektuhan yung mga maniniwala at hindi maniniwala. Tapos yung the parable of the leaven o yung talinhaga tungkol sa pampaalsa na yung impluensyang muli ng ebanghelyo nung katuruan mula sa Biblia ay magkakaroon ng magandang impluensya. Kaya ang Christian influence throughout the world is so massive. Tapos yung the parable of the hidden treasure, ang nakatagong kayamanan, na nagsasabi na pag nakita mo na ang katotohanan ng ebanghelyo, dapat kahit ano ang iyong ilaglag, pipiliin mo na makasunod sa Panginoon. And then the parable of the pearls o ng perlas na ganun din, na napakahalaga ng katotohanan ng Diyos na hindi mo pipiliin ang kung ano pa mang bagay sa mundong ito. Tapos ipinreach ko sa inyo yung ang talinhaga ng lambat, natatandaan niyo po ba yon? Na nag-focus tayo dun sa tinatawag na the doctrine of hell, ang doktrina ng impyerno. Yung dragnet, yung lambat na kalahating milyang haba, ilalaglat, at halo-halo sila doon. At sa huling araw ng paghukom, pipiliin kung sinong itatapon sa apoy at sinong isasama sa kalangitan. At ang huli sa lahat, pangwalo, ay yung the parable of the householder na ipinreach ni Pastor George last week, ang kayamanan ng bago at luma, na sinasabi na merong luma at bagong mga karunungan na ating naaangkat mula sa Biblia. Lahat po ng iyan, napakarami, Yan ang instruksyon sa atin. At meron kang reaksyon dyan. Ano ang iyong magiging reaksyon? May mga tao na ang reaksyon dyan ay wala lang. Wala. Ayoko mag-participate. Salamat sa paliwanag. Ngunit itutuloy ko pa rin ang aking buhay na doble kara. Nagsisimba, ngunit hawak pa rin ang kasalanan. At hindi mo makikita na ang aking narinig ay ina-apply ko sa aking buhay. Yung mga taong yan yung sinasabi na ikinubli ng Panginoon sa chapter 13 ang kanilang pangunawa. At yung katotohanan iyan ay nangyayari pa rin ngayon.
Sabi ng Panginoon sa Matthew 13:34, ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinhaga. Bakit? Sapagkat pag alam niya na ang narinig mo ay hindi mo susunodin, hindi niya i-decode. Alam mo yung decode? May susi na paliwanag. Pag nalaman niya na itatatwa mo lang ang katotohanan ng naririnig mo, hindi niya na ibibigay sa iyo. Sabi sa Mateo 13, sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkakaloob sa kanila. Sino yun? Yung mga taong nakikinig. Parang tayo rin, marami nakikinig. Ngunit hindi ito ipinagkakaloob sa kanila sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi sila nakakakita. At nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa man. Kaya sinasabi ko po, mga mahal kong taga-CCF, delikado ang tao na nakikinig ng katotohanan, ngunit ito ay hindi sinusunod. Sapagkat nagkakaroon ng kalyo. These are biblical principles. Hindi po galing kay Pastor EJ ito. One thing about, ito yung tinatawag natin na expository preaching, ito yung exegesis. Ini-excise. Ang instruction ko sa mga pastor natin, huwag kayo mag-iimbento ng sinasabi ng Biblia, i-extract mo. So yung mga prinsipyong sinasabi natin dito is an exegetical explanation of the Bible. At napaka-importante na hindi natin pinapatigas ang ating puso. So out of the 8 parables, makikita natin na naipaliwanag ang katotohanan patungkol sa kaharian, sa kalangitan, at sa kaligtasan ng mga tao. Pero ang pinaka-critical na parable doon sa 8 iyon ay ang tinatawag na the judgment parables o yung mga talinhaga na patungkol sa paghuhukom. Yung una doon ay yung the parable of the wheat and tares. At saka yung the parable of the dragnet. Sapagkat yun ay mga babala. Ngunit, ang pinaka-umpisa, ang pinaka-nagpapaliwanag, yung the parable of the sower o yung talinhaga na patungkol sa maghahasik. Sapagkat dito makikita yung iba't ibang puso. Bawat isa sa nakaupo dito ay may isang klaseng puso doon sa 4 na sinabi doon sa parable of the sower. Natatandaan nyo ba yon? Yung parable of the soils? Yung una, sa verse 19, sabi, ito yung mga nakarinig, pero hindi nila naiintindihan. At dahil hindi nila naintindihan, hindi nila pinansin, at kinuha ng demonyo yung narinig niya. That's the heart that is not understanding. Pangalawa naman, yung the heart that is planted, the seed that is planted in the stony heart, mabato. Hindi nagkakaugat, kaya pagdating ng paghihirap sa pamumuhay Kristiyano, hindi tumutubo, namamatay. Yung pangatlo, yung thorny heart, yung matinik, na gusto mo yung narinig mo, parang uusbong ng konti, pero ang dami mong pinagkakaabalahan. Tumutubo ng konti yung faith mo, pero siguro meron kang sport, meron kang hobby na mas importante. Kaya yun yung tinik na paglago ng pananampalataya mo, natutusok ng mga bagay na hindi naman importante. At dun sa 4 na klaseng soil, isa lang yung the good ground sa verse 23. Ang tanong, ano yung puso mo? Nakakarinig ka, medyo gusto, ngunit ayaw tumubo. Hanggang dyan na lang. Tuwing Sunday na lang. Kung ano ka 5 years ago, yung buhay mo walang pagbabago. Pero gusto mo naman yung message. Lalo pag nagpapatawa si Pastor EJ. Or medyo may mga magandang sinasabi. Pero yung buhay mo, no effect. Meron siguro na hindi na natin nakikita, yun yung thorny. So,
Ito ang ipinapaliwanag ng Panginoon upang masuri natin ang ating sarili at masuri ang mga tao na nakakarinig ng katotohanan, ang 8 talinhaga. Ngayon, sa araw na ito, makikita natin ang panimula ng 8 din namang reaksyon. 8 talinhaga, tapos from chapter 13 verse 53 today, hanggang chapter 16, matapos malinig ang 8 talinhaga, chapter 13 up to chapter 16, makikita nyo yung mga hindi talinhaga, ngunit mga kaganapan, mga ehemplo ng reaksyon doon sa mga talinhaga. 8 reaksyon din. Ngayong araw na ito, makikita natin ang unang reaksyon. Ang reaksyon ng mga taga-Nazaret, nung mga kababayan ni Jesus. Doon sa 8 reaksyon, advance review, no? Parang katulad din siya nung mga reaksyon doon sa parable of the soil. Kasi sa parable of the soil, 4 na klaseng putik, ilan ang okay ang resulta? Isa lang, di ba? 1:4. Doon sa susunod na 8 incident, ganun din, 1:4. 8 insidente sa 8 nakarinig ng salit ng balita, na magandang balita, 2 lang yung naniwala talaga. 1:4 din. Hindi ko alam kung anong ratio ngayon. Sa 4 na nakarinig ng magandang balita, ilan yung tatanggap at ilan yung hindi. Pero parang tama bilang pastor for 20 years. Sa 4 na nakakarinig, parang 3 yung sinasabi, thanks but no thanks. At isa lang ang naniniwala. Parang mas konti pa nga. So, napansin ko lang po yun. Ano? So, yung 8 yon, yung una ay ang mga taga-Nazaret. Ehemplo ng isang matigas na puso. Yung pangalawa ay si Herodes, na tinatwa ang Panginoon dahil sa kanyang pagkamuhi. Yung pangatlo ay yung pinakain na 5,000 mga tao na maganda yung kanilang reaksyon kasi napakain sila, ngunit hindi talaga. Yung pang-apat ay yung mga disipulo na naniwala kay Jesus nung kanyang pinayapa ang bagyo sa ilog o dun sa Sea of Galilee. So 1:4. Yung pang-5 ay yung mga Pariseo na talagang nagalit sa kanya. Hard and stony ground. Yung pang-6, yung Canaanite woman na nasapian ng demonyo yung kanyang anak na babae at naniwala siya sa Panginoon at tunay na tumanggap. So yun lang yung naniwala. Yung pang-7 ay yung mga Galilean na nagdala ng mga may sakit, nung una parang naniwala, ngunit nawala din, thorny heart. At yung pang-8 ay mga Pariseo muli na nagtanong kay Jesus, ngunit hindi nila kailangan ng katotohanan, gusto nilang hulihin si Jesus. So kung mabilis na review yun, pero out of 8, 2 lang ang naniwala. Again, 1:4. 1:4. So ang topic natin sa hapong ito ay, sa dami ng nakarinig, bakit ang daming tumatanggi sa tagapagligtas? Tatapusin ko na po yung suspense. Alam mo, maraming tumatanggi. At kahit dito, ang nakalulungkot, may mga tao na nakakarinig nitong ating pinagpupursigang ipaliwanag ng mga katuruan ni Jesus. May mga tatanggi rin. Alam mo kung bakit? Hindi dahil sa ayaw nila yung turo, hindi dahil sa hindi nila maintindihan. Sapagkat ito po yung dahilan, pag narinig mo ang katuruan ni Jesus, isa lang ang magiging maliwanag. Kailangan mong aminin at itatwa ang iyong kasalanan at isuko ang iyong buhay kay Jesus. Lahat ng mga taong tumanggi kay Jesus dito sa ating mga pag-aaralan, ang dahilan ng kanilang pagtatwa kay Jesus, pagtanggi, ay pagmamahal sa kasalanan. Marami sa atin dito, gusto ang naririnig. Ngunit pag naging malinaw sa kanila na kailangan na pala nilang iwanan ang maliwanag na kasalanan, sila ay tumatanggi na. Gusto nilang makinig sa mga pastor na magtuturo na pwede sa iyo ang relihiyon at pwede rin sa iyo ang
kasalanan. Madalas kong ikwento sa inyo, yung ginawa kong free clinic, kung saan nagbibigay ako ng free blood pressure, at nung pumasok yung dalawang mama, sabi ko dun sa isang mama, Mama, gusto mo ng free blood pressure? May libreng gamot. Nagalit. Sige na ho. Free. In English, free. Ay ako! Tatandaan niyo, madalas ko kwento sa inyo yun kasi ilustrasyon na maganda sa akin yan ng mga ayaw ng katotohanan. Sabi nung kasama niya, Boss, pasensya ka na, huwag ka mainis sa kanya. Kaya ayaw magpa-blood pressure niyan, mag-iinom kami ngayon. At sabi nung doktor niya, pag mataas ang blood pressure niya, hindi siya pwedeng mag-inom. Kaya ayaw niya na lang malaman kung anong blood pressure niya at baka siya'y mapigilan mo pa. Totoong, hindi ko makalimutan yun sapagkat maraming tao, naririnig ang katotohanan, ngunit tumatanggi kasi gusto pa rin nilang gawin yung pinagbabawal ng Panginoon. That is the reason. Sa susunod na ilang chapters, 14, 15, 16, almost 3 chapters, makikita mo ang 8 insidente kung saan ang mga tao nakikita ang mirakulo ni Jesus, naririnig ang katuruan tulad din natin ngayon, ngunit tatanggi. Maraming tao gusto nila yung katuruan ni Jesus. Pero pag nagsimula kang magsabi na kailangan mong magsisi at kailangan mong isuko yung buhay, ayaw na nila. Dahil sa pagmamahal sa kasalanan. At yan ang nakalulungkot. Yan ang nakalulungkot na katotohanan. Kaya pag-aralan po natin ang unang insidente na ating pinag-uusapan. Doon sa verse 53, last week, ang sabi, umalis si Jesus mula roon. Saan yun? Sa Capernaum. Tatandaan yung Capernaum? Doon niya ginawa yung marami niyang miracles. Tumanggap ba sila o hindi? Hindi. Di ba? Kaya ang sabi ni Jesus doon sa Capernaum, mas malala pa ang sasapitin ninyo kesa sa Sodoma at Gomora. Tatandaan mo yung si Sodoma at Gomora? Sino dito ang taga doon? Wala, kasi wala na. Ginunaw na yun. Sa sobrang sama, ginunaw. Sabi nila, mas masama pang sasapitin nyo. Tatandaan nyo ba kung bakit? Dapat siguro magbigay akong test dito, Kasi, yung Capernaum, wala silang ginawa na katulad ng Sodom, pero ang dami nilang narinig at nakita, ngunit hindi sila naniwala. Kaya mas malaki ang responsibilidad. So, iniwan ni Jesus ang Capernaum at ito'y kanyang kinundena at pag-alis niya roon, doon sa verse 53, hindi na siya bumalik muli. At kung pupunta ka ngayon sa Capernaum, yung bayan na iyon ay wala nang natira. Nagpunta po kami doon, isi-share ko muli sa inyo. Nagpunta ako doon kahapon ng gabi para mapakita ko lang sa inyo ng live. Ito, gusto ko nakikita niyo yung pinag-uusapan natin sa Bible. Ito, yan ang Capernaum. Wala na pong natira. Hanggang ngayon, mga kaunting turista na lamang. Meron pa mga ilang taga ron na mula pa noong mga kapanahonan ni Jesus, pero pa isa-isa na lang. Ayan po, mga taga ron yan. Sabi ko, ba't nyo naman tinanggihan si Jesus? At yung nakikita nyo sa background, replay to, yan yung sinagoga na kinatatayuan ng sinagoga ni Jesus. That's the actual synagogue of Jesus. At dahil sa tinanggihan nila si Jesus, makikita mo yung sinagoga nila, meron silang mga sinasambang mga hayop. Naging animistic sila, mythological worshippers. Sumasamba sila sa Diyos, sumasamba rin sila sa mga hayop. Ayan, alam ko hindi nyo nakikita, pero maniwala na lang kayo sa akin. Makikita mo sa mga pader sa sahig, yung mga mythological figures. Ayan, yan yung mga sumasamba. Hindi kami yan. Tinitingnan lang namin. Ayan. So, iniwanan nila ang Capernaum, at ang Capernaum may sinumpa. At pag-aralan natin ngayon, pumunta na siya sa Nazareth. Tatandaan niyo po ba kung saan yung Nazareth? Alam niyo kung saan yung Nazareth? Doon, lumaki si Jesus kasama ng kanyang mga magulang. This is the hometown of Jesus. Walking distance lang ho to sa Capernaum. Makikita mo siya mula sa Capernaum. Nakapunta na po kami dyan. At ito, mas mabigat. Kasi ang Capernaum, nagministro si Jesus doon, naggawa ng miracle, nagturo, hindi pinaniwalaan. Pero itong Nazareth, mas mabigat kasi hindi lang siya nagministro, doon siya lumaki. At natatandaan nyo ba kung anong ginawa kay Jesus noong una
nung siya ay nagministeryo sa Nazareth, anong ginawa sa kanya? Gusto siyang patayin. Bakit po kaya itinuturo ng Biblia sa atin to? Muli, bilang babala. Yung mga taong pinakamalalapit kay Jesus, yung mga taong nakarinig ng katuruan, nauwi sa pagtanggi. Hindi po tayo nalalayo doon. Kaya nga yung Mateo 7:21, tatandaan niyo? Marami ang magsasabi, Panginoon, hindi ba't nagturo kaming kasama mo? Hindi ba't nagpalayas kami mga demonyo? Sabi niya, hindi ko kayo kilala. So ito po ay isang babala. At pinag-aaralan natin ang kanilang ginawa upang ito ay hindi natin ulitin. Hindi natin ulitin. So anong ugat ng kanilang pagtanggi? Pag-aralan natin sa verse 54. Umuwi siya sa kanyang bayan, umalis na siya ng Capernaum, pumunta siya sa Nazareth, nagturo sa kanilang sinagoga. Naniwala ba sila? Ito yung kanilang reaksyon. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Pinagdudahan nila agad si Jesus. At sasabihin ko sa inyo ang mga dahilan. Ngayon, yung Nazareth, pagkagaling ng pamilyang Joseph at Maria mula sa Egypt, diyan na po sila nanirahan. It's a very beautiful town. Dadaling ko po kayo ngayon dyan. Kagabi galing ako dun eh. Merienda po kami dun. Yan. Yan po yung entrada. Nakikita nyo ba? Nazareth South, Nazareth Elite. Ewan ko kung yung Elite. So pumasok po kami. At hinanap ko, nandito pa kaya yung mga kamag-anak ni Mary? Kasi taga dyan si Mary at si Joseph. Mamaya dadaling ko kayo dun sa bahay mismo ni Mary at saka ni Joseph. Gusto niyo po ba yon? Bumalik kayo next week. Hindi, totoo. Naandun pa hanggang ngayon. Tinayuan nila ng simbahan. At papunta ron, ito po yung nakita ko. Meron akong nakita na pinsanan ni Mary. Yan po yung Nazareth. Pagpasok ko, hinanap ko yung kapinsan-pinsanan ni Mary. Yan po yung Nazareth ngayon, pag pumunta kayo dyan. Yan po yung pinsan ni Mary. Meron siyang takbong na gano'n. Kasi nahihiya siya eh. Ganda niya, no? Very beautiful. Yan. Sabi ko sa inyo, yung mga bago, kayo pinapatawa kayo mga yan kasi natutulog yan pag hindi mo pinatawa. Yun hong tuktok doon, nakita niyo yung patulis. That is the church na itinayo nila doon sa sinasabing bahay nila Joseph and Mary. Papasok po tayo doon. Exciting, ano? Ayan, pasok po tayo. Ayan, bago po pumunta, yun yung patusok na Pero bago po kami pumunta doon, meron po kami nakitang sign. Ano sabi? Ito po, nagtayo mga Muslim. Hinarangan nila. Whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted by him. And in the hereafter, he will be one of the losers by the Holy Quran. Galit sila. Mga terrorist yan. Ayan. Ayan. Ito po yung gwardya. Hahanapan ka ng ticket. Takot po kami dyan. Hold. What's the password? CCF. Yan. Ito po, makikita nyo na yung bahay ni Joseph tsaka ni Mary sa Nazareth. Yan. Sabi po nung tourist guide, this is the actual house. So, yan pong bahay na yan, nasa loob ng simbahan. Kasi yung mga landmark doon, sa Bible times, tinatayuan nila ng simbahan. Kahit yung Golgotha, may simbahan sa ibabaw niya, nasa loob ng simbahan. Ayan, di ba? Parang, parang nakarating na rin kayo dyan. Ayan, yan yung Holy Family Relatives. Ayan po sila. Ito napaka-exciting kasi ito yung entrada doon sa sinasabi nila carpenter's workshop ni Joseph at saka ni Jesus. Nakalak. So medyo inibotan ko po ng Holy Bible yung bantay. Nakita nyo nakaganon kanina. Nagbibiro lang ako ha. Ito po yung totoong entrada. Yan, yung bago pong apprentice ngayon. Anak ko po yan. Isipin mo, naandun pa hanggang ngayon. The actual workplace of Jesus is still there in Nazareth. Alam nyo, pag nagkaroon po kayo ng pagkakataon, pumunta kayo Israel, talagang minsan maiiyak ka eh. Maiiyak ka talaga. Nagpunta ako dun kung saan nagpakain sa 5,000, naiiyak po ako eh. Kasi alam na alam mo yung mga istorya ng mga totoo, nasa totoong lugar. Yan.
Ayan po yung mga pinsan ni Mary, ni Mama Mary. At ito po yung silong nila Joseph. Wow! Fantastic, ano? Ang mga taga-Nazaret na mga kababayan mismo ng Panginoon ay hindi naniwala sa Kanya. At ito'y nauunawa ni Jesus na ang kadahilanan ay dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang kasalanan. Kasi yung sinasabi ni Jesus, yung ministry ni Jesus, lagi niya sinasabi, repent, magsisi kayo. Kasi pag nagsimula kang magsisi sa iyong kasalanan, yung liwanag papasok. Kaya habang ikaw ay mayroong pinangahawakang kasalanan, hindi perpekto, ngunit bukas sa pagtutuwid. At yan ang puso na hanggang ngayon, ikaw nakaupo ka dyan, na kailangan ay nasa iyo. Hello? Hindi pwedeng sabihin mo Christian, pero sarado ka sa pagtutuwid. In fact, lalong masasabi, hindi Kristiyano na ako eh. Lalong tumitindi ang pagnanasa mong matuwid. Ang paggawa ng mabuti ay hindi ang rason kung ba't ka naliligtas. Ito ay ebidensya na ikaw ay ligtas. Kaya ang isang Christian na matatawag na lumalago, namumuhi sa kasalanan. Ngunit hindi ganon ang reaksyon ng mga taga-Nazaret. At yung 7 pang mga insidenteng pag-aaralan natin. Ito yung mga ehemplo ng mga tao na sa dami ng nakita at narinig, nabulag pa rin. Sabi nila, hindi ba siya? Bakit siya nakakagawa niyan? At bakit siya nangangaral sa atin? Hindi ba siya anak ng isang karpintero? Nakapunta na ako dyan sa silong nila, maliit lang. Hindi naman mga ano yan, hindi naman mga sikat, hindi naman mayayaman yan, hindi dapat pakinggan yan. Hindi ba si Maria, ang kanyang ina? Si Maria, sino ba si Maria? Wala naman yan mga yan, mahihirap yan. Hindi ba sina Santiago, si Jose, may utang pa sa akin yan, hindi nagbabayad? Siguro, kasi minamaliit nila eh. Si Simon, si Judas, di ba yun ang mga kapatid niya, mga ordinaryo lamang? May mga tao nakikinig sa mga pastor, ayaw nang naririnig. Ba't ganyan yan si Pastor AJ? Sino ba yan? Sinasabi niya, kamukha niya si John Lloyd. Hindi totoo yan. Hindi. Malayong malayo, sinungaling siya. Tandaan niyo po to. Ang nagsasabing kahawi ko si John Lloyd, hindi nila nakikita sa mukha yan, nakikita nila sa puso nila. Sorry. Minamaliit nila. Ito po yung totoo nangyayari. Ito po yung totoo nangyayari. Inilagay sa Biblia to para checkin natin yung ating puso. Hindi sila nagtataka at nangongwestiyon sa kanyang sinasabi sapagkat talagang lumalabas ang karunungan. Hindi nila pinagdududahan si Jesus dahil sa kakulangan ng talino. Pinagdudahan nila dahil sa isang bagay na wala namang katuturan sa katotohanan ng kanyang ibinibigay. Kamag-anak? Anong kinalalaman ng kamag-anak? Sa katotohanan at sa paggaganap ng mga propesiya na kanyang ipinapakita at sa mga mirakulo na kanyang ipinapamalas bilang ebidensya na sana nga ang hinulaan ni Isaiah na tagapagligtas. Bakit tinatanggihan? Bakit sinabing, hindi totoo yan. Mga kamag-anak niya, maliliit na tao. Bakit? Hindi dahil sa kakulangan ng ebidensya. Napakaraming ebidensya. Ang sabi nga ng mga historian, sila Josephus, ito po yung mga sekular na mga historian. Hindi mga biblical writers. Ito yung talagang nasa history books na pinagaling ang napakaraming sakit sa buong kabayanan ng Palestina, doon sa area of Palestine, na halos lahat ng sakit ay nabura. Ganong katindi yung kanyang mga pinamalas na kababalagan. Ngunit sabi, hindi totoo yan. Bakit? Mga kamag-anak niyan, maliliit na tao. Anong kinalalaman? Tatanong ko sa inyo, hindi ba ganun din ang mga tao ngayon? Tama yung sinasabi ng pastor, tama yung katuruan, pero ayoko yung sinasabi niya. Sinasabi niya, mataas ang blood pressure ko. Hindi naman totoo yun. Ayaw yung naririnig. So, minamaliit ang pastor, minamaliit na nagtuturo. Mahirap yan. Ito po, ang pinag-aaralan natin ngayon. Dinadissect ang puso ng tao. Yung totoo, hindi totoo yan din. Ngayon, hindi humalayo sa atin to, makinig kayong mabuti, because we do that today. Ito yung tinatawag sa English na
Rationalization. Binibigyan mo ng paliwanag na inimbento upang pabulaanan ang maliwanag na katotohanan. Ang pinakikinggan natin sa Mateo ay nagsusuri ng puso ng bawat isa sa atin. The Word of God is like a double-edged sword, ika nga sa Hebreo. Ang salita ng Diyos ay parang tabak na doble ang talim. Hihimayin ka niyan, EJ. Kakamali ka, akala mo religious ka. May mga ugali ka na dapat mong ibahin. Pag nirationalize ko yan, hindi totoo yan. Yung pastor na nagsabi nun, tinatamaan ako. Inggit lang yun kasi meron siyang hindi kamukha. Katulad ko, may kamukha ako. You rationalize. At ito ang ginagawa nila. Dalawang bagay ang kanilang ginamit. Unang-una ay yung kakulangan niya ng credential. Kasi hindi siya nakagraduate doon sa mga matataas na paaral, mga universidad na mga rabbi, yung mga teacher noon, nakatulad nila Gamaliel, yung mga sikat na teacher. So sabi niya, walang pinag-aralan yan. Saan niya nakuha yung karunungan yan? Baka inimbento niya lang yan. Bakit sinasabi ng mga tao yan? Muli, ginawa nila noon, yung iba sa atin ginagawa yan sapagkat ayaw nila yung katotohanan ng naririnig na naghihiwa ng ugali na kailangang banalin. Sapagkat yan ang gagawin ng Bible. Babanalin ka niyan sa ayaw mo at sa gusto. At yung mga taong nagsisina ng kasalanan, habang hinihiwa ka niyan, gustong-gusto mo. Di ba sinabi ko sa inyo, ang paborito kong komentaryo pagbaba ko ng pulpito, hindi yung, pastor, ang galing, ang ganda ng istorya, nakakatawa ang mga kwento, nakakabighani. Pwede rin yun, okay din, sabihin nyo rin yun, kung totoo. Pero hindi ho yun. Nakakapagpagalak ng puso ng pastor pag sinabi mo, pastor, sapol. Masakit, pero sapol. Ibig sabihin, mapapapagbago ko niyan. Why? Because you want to change. Gusto mo kasi ng pagbabago. At yan ay isang ebidensya ng isang taong bagong nilalang. Yung dati niyang sarili, muhing-muhi. Sa pag medyo sumusungaw, ano ba yan? Lord, pasensya ka na, nahaulit ko na naman. You hate your sin. Kaya pag merong tumapal dyan na katotohanan, gustong-gusto mo. Pero if you love your sin, pag merong nagsalita na tinutukoy, mamumuhi ka, hindi sa sinabi ko, hindi doon sa nagsabi. Ito ang nangyayari dito sa mga taga-Nazaret. Pangalawa, na ginamit nila laban sa katotohanan ng kanyang sinasabi, ay yung kahirapan ng kanyang mga kamag-anak. Sino ba yan? Yan ay mga anong tawag doon sa mga hampas lupa. Natawag ka na ba ng hampas lupa ng mga tao? Meron na ako nililigawan noon. Sabi sa akin ng nanay, hampas lupa. Aray. Nay, sakit naman noon, hampas lupa. The commonness and poverty of his relatives. Sino yan? Si Maria. Hindi ba sila Jose lang yung kamag-anak niyan? Alam niyo, pag nakikinig po kayo ng mensahe, huwag kayong titingin sa panglabas na anyo at estado ng pastor. Pakikinggan niyo, yung sinasabi niya, katotohanan. Ni-research niya ba yan? Pag dinoble check ko ba yan, katotohanan yan, o katang isip niya. That's why, yung mga tumutungtong po dito sa pulpito na to, bilang head pastor, sinasabi ko, show me your source. Ano? Nag-uusap po kami bago, kahit sino magpipreach dito, nagmi-meet kami tuwing Wednesday. Anong sasabihin mo? Rico, Pastor George, anong sasabihin mo? Anong source mo? Ini-email nila sa akin yung kanilang mga manuscript. At dapat, yung kanilang sasabihin, pag pinag-aralan ko yung talata, yun din ang lalabas. Ang Biblia has one meaning. Tandaan nyo na, each verse in the Bible has one meaning. Ito yung the process of hermeneutics. The study of hermeneutics. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami nagtuturo, binasa yung verse, iba ibig sabihin. Bakit kamo? Sapagkat ang katapatan ng nagbabalita, nagsasalita ay wala sa kanyang antas, wala sa galing, wala sa tayo, kundi nasa katotohanan ng kanyang sinasabi. Pero hindi yun ang ginawa ng mga taga-Nazaret. Totoo yung sinasabi, totoo mga himala, ngunit ayaw nila ang sinasabi. Kaya kung ano-anong dahilan ang kanilang sinasabi upang sabihin na wag natin siyang paniwalaan. Ganon ka rin ba? Isipin mo mabuti. Isipin mong mabuti. Anong katotohanan sa Biblia ang hinahampas sa iyo ng banal na Espiritu Santo na tinatanggihan mo ng tinatanggihan? Isa bang pag-uugali? Isa bang asal sa isang tao na dapat mong mahalin ngunit iyong kinakainisan? Ngunit sinasabi, dapat lang ako mainis sa kanya.
sapagkat siya'y nakakainis. May mga ganyan eh. Galit na galit, Christian, alam na alam mo na, pero talagang pag nagsalita, hindi, dapat eh. Parang kinukumbinsin niya yung sarili niya. Kapatid, di ba pinatawad din tayo ng Panginoon? Ayaw nilang marinig yan. At yan ang ginagawa ng mga taga-Nazaret. May mga tao na sinasabi, ayoko magsimba dyan sa simbahang yan. Yung mga tao dyan, hipokrito. Narinig ko po, may nagsabi, ayoko nang bumalik dyan sa CCF. Bakit? Mga hipokrito. Binulungan ko, hindi niya alam, nasa likod niya ako eh. Kailangan pa natin ng isang hipokrito. Join ka. Lahat naman tayo hypocrite, di ba? We're just doing our best. Yung preacher, masyadong matindi, o masyadong malambot, o masyadong malakas, o masyadong mahaba. Yan ho, talagang tanda ng carnality yan. Pag sinabi mong mahaba yung sermon. Lahat ay na-offend sila sapagkat ayaw lang nilang marinig yung gustong sabihin, o yung kailangan nilang marinig. Ang isang tunay na naghahanap ng katotohanan, maaring marami kang tanong. Sa simula, ba't ganon, ba't ganyan? Pero habang binibigyan ka ng liwanag, lalo kang nakakagusto sa liwanag. Andiyan pa po ba kayo? Binigyan mo mabuti. If you really have a seeking heart, pag nakikita mo yung liwanag, kahit medyo nakakasilaw, medyo masakit, sabi mo, alam mo, masakit pero totoo. Sige pa nga. Kasi alam ko, kailangan ko yan eh. Pag napaliwanag na, palapit siya ng palapit sa paniniwala. Ang isang tao na talagang ayaw maniwala, bawat katotohanan ay nagpapalayo sa kanya sa liwanag. So dito na po sinasabi ni Jesus na tama na, pag ayaw mo makinig, hindi na kita bibigyan ng katotohanan kasi nagkakakalyo yung abilidad mo na tumanggap ng katotohanan. Nakukuha niyo po ba? These are very important biblical truths. Sabi nila sa verse 56, taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan? Imposibleng siya ay marunong sapagkat napaka-ordinaryo ng kanyang mga kaanak, ng kanyang mga kapatid. Ang nakalulungkot po dito, pati ang kanyang mga kapatid, hindi rin naniwala sa kanya. Sabi sa Juan 7:5, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi nanalig sa kanya. Ito po yung mga katotohanan na nangyari nung nandito si Jesus. Most people did not believe Him because of what's in their heart. Second and last point, the consequence of their rejection, ang resulta ng pagtanggi. Anong sabi natin? 1 sa 4 ang nakikita nating ratio sa Bible ng mga tumatanggi. At ito mga taga-Nazaret ay 1 dun sa 4. Ito po yung mga resulta. At siya'y hindi nila pinaniwalaan, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. They took offense. Yung salitang yung hindi pinaniwalaan, that is one word in the Greek, in the original language. We go back to the original language para makita natin yung tunay na katotohanan. Scandalizo. They were scandalized. Doon po natin nakuha yung English word na scandalized. They took offense, scandalizamas. They were scandalized. Sabi, sino ba yan? Nagsasabi ng mga bagay na nakakasakit, wala naman siya sa estado. Wala naman siyang ranggo. At sila ay na-scandalize sila hindi dahil sa kulang yung sinasabi niya o mali, kundi dahil ang kanyang pamilya ay mahihirap, common ang kanyang family, wala siyang estado o ranggo. At ang mga dahilang kanilang idinahilan upang hindi siya pakinggan ay yung tinatawag na mga walang katuturan. Gagawin niya ng tao. Gagawin natin yan. Pag ayaw nating sumunod. Sabi niya yan. Sabi mo yan. Pero, hindi lahat ng pastor yan ang sinasabi. At kung ikaw ay isang Kristiyano na sumusunod sa mga katuruan ni Jesus, alam nyo, sa dami ng mga kasamaang nangyayari sa ating paligid, kung ikaw ay isang Kristiyano na naniniwala at sumusunod sa mga katuruan ni Jesus at nangangaral ng katuruan ni Jesus, alam mo mangyayari sa'yo? Pati ikaw.
pati ikaw, kamumuhian at itatatwa at mamaliitin. Nakita mo sa Hollywood, yung mga Christians, pinagtatawanan, para tayong mga siraulo. You watch Hollywood, ang Christians doon para mga baliw. Minamalit. Why? Because they love their sin. At pag nagpipreach ka na mahal ka ng Diyos, ngunit kailangan mong isuko yung kasalanan, mamaliitin ka. Sabi sa Juan 17:14, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita. At kinapuotan sila ng mga tao sa sanlibutang ito sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. You are not of this world. Iba na ang takbo ng isip mo eh. At huwag ka magtaka na ikaw ay naiiba at ikaw itatatwa. Yan ay isang pagpupugay sa paggamit sa iyo ng Panginoon. Hindi na sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan. At ang nangyari sa kanilang pagtanggi, ang pinakaresulta ay nasa verse 58. Mateo 13:58. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya roon gumawa ng maraming himala. Application. Pag naririnig mo ang katotohanan, ngunit dahil sa iyong pagmamahal sa kasalanan, tinatanggihan mong paniwalaan o tinatakpan mo, nirarationalize mo, God will stop working in your life. Hindi ka na niya bibigyan ng bagong katotohanan. At ang nangyari sa pangalan ng Nazareth, hindi na siya gumawa roon ng maraming himala. Nilimitahan niya ang kanyang pagmiministeryo ng pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, pagtuturo. Bakit? Masyadong matigas ang puso. Applicable ba yan today? I believe so. Kung nakaupo ka dyan, paglabas mo ng pinto, walang pagbabago, intention mo pa rin ipagpatuloy ang kasalanan, pag-aralan mong mabuti to. Yung kanyang paglimita sa kanyang pagmiministeryo sa Nazareth, may dalawang dahilan. Awa at paghuhukom. Awa kasi maliwanag nating itinuro sa mga nakaraang linggo na pag ikaw ay nakatanggap ng maraming katotohanan at ito iyong tinanggihan, sa araw ng paghuhukom, ang iyong kaparusahan, katulad ng Capernaum, ay mas mabigat. To whom much is given, much is required. So sabi niya, tama na, hindi na ako gagalaw sa buhay mo. Tapos na. It's an act of mercy. Pangalawa, paghuhukom. No? Hindi na kita bibigyan ng katotohanan sapagkat dadami pa yung tatanggihan mo, lalalim ka pa sa impyerno. Pangalawa, judgment. Dahil tinanggihan mo, ikaw ay tinanggihan din. Does that happen today? I believe so. Ito po yung kaanak ng tinatawag nating unforgivable sin. Di ba? Yung natatandaan nyo, mga 4 weeks ago, ang kasalanang walang kapatawaran, tatandaan nyo yun, pinaliwanag natin ng matindi yun. Ano yung kasalanang walang kapatawaran? Hindi murder, hindi rape, hindi mass murder. Yung narinig mo yung katotohanan at tinawag mo yung katotohanan, nakabutihan na masama at ito'y tinanggihan mo. Sapagkat pag tinanggihan mo ang tama, wala nang magtutuwid sa iyo. Yan ang kasalanang walang kapatawaran sapagkat tinanggihan mo. Kaya hindi na sila ginawa ng himala, hindi na sila tinuruan sapagkat nagkaroon na ng paghuhukom. Ano po bang nakikita natin sa Panginoong Jesus? Jesus Christ is a God of love. Yes? Tama po ba? Si Jesus ay Diyos ng pagmamahal. But Jesus Christ is also a God of justice. Ito po yung tinatawag na judicial hardening. Nagdeklara na dahil pinatigas mo ang iyong puso, ito ay magiging permanente ng matigas. Makinig po kayo dito. Yung ibang mirakulo ni Jesus ay ginawa niya bilang responde sa pananampalataya ng mga tao. Pero kaunti yan. Alam niyo po ba, nung gumagawa si Jesus ng mga mirakulo, kaunti lang yung ginawa niyang mirakulo dahil may mga tao na gusto nang sumamba sa Kanya. Karamihan ng Kanyang mirakulo ay ginawa niya kahit walang pananampalataya. Walang pananampalataya. Gumagawa siya ng miracles. Ano? Tulad nung pinabangon niya mula sa mga patay. Di ba? Yung patay, wala namang pananampalataya yan. Pero Jesus created miracles. O yung demon-possessed people. Wala namang pananampalataya yan. Pero gumawa si Jesus ng revelation, ng miracle. So ano yung sabi natin? Gumawa siya ng mga mirakulo
para doon sa ilan-ilan na gustong maniwala. Gumawa rin siya ng miracle para doon sa mga taong walang paniniwala. Pero tandaan niyo po to, sulat niyo to. May test tayo next week, 1/4 sheet of paper. Ito, tandaan niyo yung pangatlo. Lahat ng mirakulo ni Jesus ay ginawa niya, pag pinag-aralan mo, upang palakasin ang pananampalataya ng mga nananampalataya na. Nakuha niyo po ba yun? Napaka-importante niyan. Ano ang prinsipyo? Kung ikaw ay naniniwala kay Jesus, kahit napakaliit ng faith mo, Lord, tinanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, pero minsan nagkakamali pa rin ako. Tulungan mo ako. I believe, help my unbelief. Yung mga iyak na ganun. Ano yun? Yung iyak ng Kristiyanong gumagapang, pero mahal na mahal niya pa rin si Lord. Alam mo yun? Yung hungering for righteousness, yung nahapis. Gustong-gusto mo makasunod, pero parang, Lord, ang hina-hina ako. Pero pag nagkasala ka, amin agad. Sorry agad kay Lord. Yun yung example na sinasabi dito sa Biblia na ginagawa ni Lord ng mga kababalaghan para lumakas ang kanilang pananampalataya. Napaka-importante. Pero ito pa po, yung pang-apat na prinsipyo. Makinig po tayo mabuti. Ginawa niya yung mga mirakulo para sa mga gusto ng maniwala, nakokonti. Gumawa siya ng mga mirakulo para sa mga taong wala namang pananampalataya, tulad ng mga patay, mga demon possessed. Lahat ng mirakulo niya, ginawa niya para palakasin ang pananampalataya ng nananampalataya niya. Ngunit, pang-apat, hindi siya gumawa kailanman ng mga mirakulo para sa mga tao na tumigas na ang puso. Pag tumigas ang puso mo, God withdraws. And this is Nazareth. This is Nazareth. Hindi siya magbibigay ng biyaya na nagpapalakas, yun ang layunin ng biyaya at mga miracle, magpalakas ng mga nanghihinang nananampalataya. Hindi siya magbibigay ng ganyang biyaya para doon sa mga tao na gusto lamang ay biyaya, ngunit pinatapitigas naman ang puso sa kasalanan. Sapagkat lalong titigas ang kanilang puso, na hindi nangangailangan ng kabutihang manggagaling lamang kay Jesus. Yung mga pagagalingin na hindi naman umaamin na kailangan ng kagalingan. Sabi sa Mateo 7:6, dapat yung mga matitigas ang puso ay hindi na bigyan ng katotohanan at ng mga kababalaghan at ng mga galaw ng Panginoon, sapagkat yuyurakan mo lamang ang katotohanan na ibinibigay mo sa kanila. Sabi sa Mateo 7:6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal. Nakakita ka na ba nung, Jesus Christ, ha? May mga kabarkada po ako dati. Pag nakita ko, binabastos talaga. Pastor! Tagay, pastor! They mock me. Nung una nakakatawa, pero hindi ko tumitigil. Nung una akala ko nagbibiro, pero maya-maya, iniisip mo talagang gusto ka nilang pikunin. Why? They don't like what you stand for. Kasi pag sinabi mo, ako'y makasalanan, pinatawad, ito'y isang tawag sa kanila. At ayaw nilang malaman ang kanilang blood pressure. They don't want change. Kaya, humanda ka. Ikaw ang bibirahin nila. Huwag mong ibigay sa mga aso ang bagay na banal, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perla sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Matindi, no? Hard heart. Ito yung knowing and willful unbelief. Yung talagang tinatanggihan. At yan ay nakakamtam lamang ng mga taong nakatanggap na ng napakaraming katotohanan. The unforgivable sin, related to the unforgivable sin. So much truth. Capernaum, Tyre, Sidon, yan ang mga maliwanag na turo. Sabi sa Juan 3:18 hanggang 20. At ito ang parallel verse na nagsasabi talaga kung bakit ang mga taga Nazareth ay hindi naniwala at nagsasabi rin sa ating mga taga ngayon kung bakit maraming hindi naniniwala sa kabila ng katotohanang natatanggap. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Anong naniniwala? Sumasampalataya na ako'y makasalanan, kailangan ng kaparusahan at siya'y tagapagligtas. Pag naniwala ka doon at sumampalataya ka, hindi ka mapaparusahan. Ngunit, hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Hindi sumasampalataya saan?
na hindi naman ako makasalanan eh. What Savior? Anong tagapagligtas? Save me from what? Meron ako na-witness na ganyan. Would you like to accept Jesus Christ, kapatid, as your personal Lord and Savior? Ang sagot, save me from what? Tingin nila sa sarili nila ay hindi kailangan ng tagapagligtas. Ngunit hinahatulan ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. So yun po yung bottom line. Mas gusto nila yung kasalanan nila, kaya tinatanggihan nila ang ilaw. Sana hindi po tayo ganun. Alam mo, kung naririnig mo katotohanan, tinatamaan ka na, you pray, sabi mo, Lord, tama eh. Kaya lang, inaamin ko, Lord, sa ating dalawa lang, Lord, mahal ko pa rin talaga yung kasalanan ko eh. Pwede bang bigyan mo ako ng kung anong kailangan mong gawin para mas kamuhian ko yung alam kong mali? That's honesty. And God will give you more light. May nagsasabing mga taga-Nazaret, bigyan mo pa kami ng mga ebidensya. Sabi ni Jesus, wala na. Lahat nakita nyo na, lahat narinig nyo na. At tulad ng sinabi ni Jesus doon sa mayaman at kay Lazarus, yung mayaman, tsaka si Lazarus nagsama sa kabilang buhay. Sabi nung mayaman na napunta sa impyerno, Lord, sige, hindi na ako maliligtas, hindi ako nakinig, pero magpadala ka ng isang nabuhay mula sa mga patay bilang ebidensya at maniwala ang mga kapatid ko na mga buhay pa para maniwala sila sa iyo. Ito yung sagot ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang sinulat ni Moises at ng mga propeta, ano yun? If they don't want to hear Moses and the prophets, ano yun? That's the Bible. Kung hindi nila pakikinggan ng Bible, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay ay muling mabuhay. That evidence will not convince them. Kung hindi ka makikinig sa Bible, eto, paus na si pastor, ayaw mo pa rin makinig kahit may tumayong patay. Hindi ka maniniwala. Pero tatakbo ka ng... Lahat tayo tatakbo, matatakot pag may lumakad na patay. Pero marami pa rin hindi maniniwala. You do not believe because you love your sin. Meron ba dito hindi nakakasala? Lahat nakakasala pa. But do you hate your sin? If you hate your sin, makikinig ka. If you love your sin, tulad ng mga taga-Nazaret, ito ay iyong pabubulaanan. Sabi po ni A.W. Pink, the nature of Christ's salvation is woefully misrepresented by the present-day evangelist. He announces a Savior from hell rather than a Savior from sin. And that is why so many are fatally deceived. For there are multitudes who wish to escape the lake of fire who have no desire to be delivered from their carnality and worldliness. Binigay ko po yung quotation na yan because this is what's happening to the Jews. Napaka-religious nila, pero ang kailangan nila ay tagapagligtas mula sa impyerno. Pero hindi nila kailangan ng tagapagligtas sa masamang pamumuhay. Not this pulpit. Pag nagpipreach po ako na matinding ganito, huwag kayong magagalit. Kasi, alam nyo, pag pinag-aaralan ko to, una pong tinatamaan nito si pastor. Kaya alam nyo ba ba't ako nagpipreach? Hindi po dahil sa, ito yung pinakamahirap. Ang gusto ko po kasi, pati ako nahihiwa. Pag hindi na ako nag-preach, palagay ko maliligaw ako eh. Yung natututuhan ko corrects me. At ito po ay mga salita ng Panginoong Hesus bilang kanyang pagmamahal. Para hindi tumigas ang ating mga puso. Para hindi kalyuhin. Sa dami ng naririnig, nagkakakalyo. This is shaking us off our comfort zone. At yan po, kaya tinawag sa Hebreo ang Biblia na parang tabak ang Biblia na dobling talim. It wakes us up upang tayo ay patuloy na matuwid at hindi mabulagan. Ngunit, huli sa lahat, iiwanan ko kayo ng isang talata sa Biblia na nagbibigay pag-asa sa ating lahat. Huwag po kayong ma-depress. Sapagkat ang sermong ito sa Matthew 13 ay nakaumang upang tayo ay maging desperado. Lahat po tayo tinamaan na sa dami ng liwanag minsan tinatakpan ng kasinungalingan o hindi pagpansin sa mga pagtutuwid mula sa Biblia at sa banal na Espiritu Santo.
Marami naman sa atin, mahal na mahal si Lord, at pag nagkasala ay nanghihina. Huwag ka manghina. Sapagkat dahil ikaw ay nagkaroon ng panghihina ng loob, ngunit gustong-gusto mo makasunod kay Lord, ito'y isang senyales na ang ilaw mo ay lumiliwanag. Nakuha mo ba? Pag ang tingin mo sa sarili mo ay kulang na kulang sa kabanalan, malamang bumabanal ka. Kasi yan ang tanda ng isang taong nababanal, ang pakiramdam niya, hindi siya nababanal. Ito yung tinatawag na nagugutom ka sa katuwiran. At sabi sa Juan 1:12, dadapat ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Yung pong word na karapatan, in the Greek, it's one word, the right, sabi sa English, He gave the right to them who believe in Him, to them who receive Him. Pag tinanggap mo si Jesus na sarili mong tagapagligtas, God gave you the right. Binigyan kanya ng karapatan. If you look at the original Greek, that word is exousia. Binigyan ka ng exousia. At ito po yung sa Greek dictionary, ito yung mga kahulugan ng word na exousia. Ability. Yung ability na itatwa ang masama, na gustuhing makasunod sa ilaw. Privilege, karapatan. Force, lakas. Capacity, kapasidad. Competency, kakayahan. Freedom, kalayaan. Mastery, binabasa ko lang po mula sa Greek. Ang pastor dapat may Greek dictionary. That one word, mastery. Ibig sabihin, pagaling ka ng pagaling sa pagsunod. Hindi ka man perfecto ngayon, pero mas magaling kang sumunod ngayon. Superhuman. Maya-maya, pare, ibang-iba ka na. Take control. Delegated influence. Ibig sabihin, ang lakas ng Diyos ay sumasayo. Authority. Jurisdiction. Liberty, power, and strength. Ibig sabihin, ang taong sinabing naliwanagan siya. Ako nga yan. Lord, tulungan mo ako. Yan yung Matthew 5, pagkagutom. God will empower you. God will empower you. Pero wag mong tanggihan ang liwanag na nagbigay linaw sa dapat mong ikumpisal sa Panginoon. Yumuko po tayong lahat. Sa hapong ito, kung nakita mo na parang kapareho ka ng mga taga-Nazaret, ikumpisal mo yan sa Panginoon. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Huwag mong hayaang mabulagan ka ng mga bagay na naririnig mo, ngunit hindi naman sinusunod. Panginoon, salamat po sa mensaheng ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maliwanagan at bigyan mo po kami ng lakas at authority at kakayahan upang ang katotohanan ay hindi namin takpan. Salamat sa iyong pasensya. Sana, Panginoon, lahat kami ay iyong maging kaaya-aya sa iyong paningin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.